In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen. Our video for today is about the third Senate hearing about the alleged PDEA leaks, where Senator Chis Escudero totally debunked all the lies of resource person ex-PDEA Inspector Jonathan Morales. Let's dive right in. Dito po sa aming formis, nabanggit po ito dati na although hindi po nakalagay sa aming formis, ito po ay hindi rin nakalagay. Before formis kasi meron kaming data monitoring system, yung Daemon po. Hindi din po ito nakalagay doon. And then, the name Bongbong Marcos... Hindi talaga malagay doon kung hindi sinabmit yan, hindi nilagay doon. Wala talaga. Hindi mo makita yan doon kung meron nagtago niyan. Yes po. And remember, we're not talking about the drug list dito, ha? Ang ating pinag-usapan to yung leak na yan, yung pre-operation report at saka yung authority to operate, yun ang pinag-usapan natin, hindi drug list. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-PNP ako, wala talaga ako nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking, wala akong nakita. Ikawalo, ayan na, inamin na mismo ni Senator Bato de la Rosa na noong siya ay Chief PNP, ay wala siyang nakitang ganitong dokumento o di kaya ganoong impormasyon. A controlled document o form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PDEA? That's not a controlled document. Yung yan pong... So form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PDEA, yes. Dadabot ka ng isa kung may gagawin kang isasubmit kang pre-operation report o authority to operate. Tama po ba? Yes. Magiging controlled document lang yan pag nalagyan na ng numero. Yes po. So hanggat wala pang numero yan, hindi pa yan controlled document, therefore hindi pa yan official document, therefore hindi pa siya public document, therefore hindi pa siya kasama sa official records ng PDEA. Yes po. Magiging official record lang yan, gaya ng sinasabi ni Chairman De La Rosa, wala kayong kopya kasi hindi pa nga sinasubmit. Kung hindi pa siya sinasubmit, edi hindi rin siya bahagi ng official records ng PDEA. If it is not part of the official records of PDEA, it is not the proper subject matter of a leak either yet. Kasi hindi pa naman bahagi ng official record ng PDEA. Ngayon, posible na may ginawang ganyan talaga si Ginoong Morales. May informant man o wala, may nagbigay man ng affidavit o wala, may picture man o wala, posible yon. Pero hawak niya, file niya, nasa kanya. Sa puntong yon, since you're an attorney Francis, public document na ba siya o hindi pa? O dahil sa officer agent ng PDEA, may tuturing ng public document siya? No, Your Honor. Meron po bang nakasad doon na may nanumpa noong araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? At kung sakasakali, listahan ng mga notaryo o mga abogadong may notaryo, dahil may record po yan ng kanilang mga pinanumpaan 10 years ago, 15, 20 years ago. Sinasubmit po yan sa husgado kada taon ng lahat ng notaryo. Wala po kaming nakitang records. In fact, I issued as Director of the Legal and Prosecution Service a certification na wala po kaming nakitang records na ganon. So, sa kasong ito, kung may affidavit man, personal na yon, kung sang notaryo man yon, kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na ganun nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PDEA para maging official document ito. Yes po.
although binanggit po ni Mr. Morales during the first hearing na yung affidavit daw is pinanotaryohan nyo or nag-subscribe dun sa Legal and Prosecution Unit of PIDEA. Walang record nga doon Wala pong records. nang may sumumpa doon sa petsang yon. Wala po, Your Honor. Huling katanungan, Ginoong Chairman. Itong pre-operation report at saka authority to operate. Kapag ka ito'y nalagyan na ng control number, dadaan na po yan sa proseso at kailangan ng pagpasahan ng mga opisyal. Tutuloy ba to? Wag itutuloy ito? Etc. etc. Tama po ba yan? Tama po. So ito'y kumbaga application lamang ito. Opo. Pag sinumite, doon palang gugulong yung bola, ika nga. Opo. Hanggat hindi sinusumite, hindi gugulong ang bola. Opo. Tama At po. walang kailangan pagpasahan sino man sa hierarchy ng PIDEA. Tama Mula sa kanyang immediate hanggang sa pinakamataas na opisyal ng PIDEA. Tama po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney, for that clarification. Thank you, Thank you Senator very much. Chis. Ikasyam, ito na ang knockout punch ni Senator Chis Escudero ng kanya ng tinahi pagkakakasunod-sunod upang mapawalang saysay hindi lang ang mga alegasyon ni Morales, kundi pati na ang naturang investigasyon ay hindi may tuturing na isang leak dahil ang mga dokumento ay hindi pumasok sa loob ng PIDEA. In a world unfolding, where stories come alive, amidst the chaos, there's a truth we strive. Splat Communications. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Depende ang pagpapatuloy, di pagpapatuloy ng hearing sa pagdalo ng mga pangalang binabanggit niya, lalo na wala naman po siyang personal knowledge, meaning hindi po niya personal na nakasalamuha o narinig yung mga di umanong bagay na sinabi, kabilang na yung personal na away ni Ginoong Santiago at ni Ginoong Enriquez. Kung ano man po namamagitan sa kanila, nasa kanila na ho yan, ayoko na hong pakialaman yun. Kung ano man po ang sama ng loob ni General Santiago kanina kay Ginoong Enriquez na tila meron, nasa sa kanila na ho yun. Pero lumalabas pa rin po dito at obligado tayong pakinggan at pagbigyan. So at the proper time, Mr. Chairman, I hope we can discuss together with the other members of the committee, as the good Senate President has pointed out, because nothing, let me clarify, nothing prevents a hearing to be conducted based on a resolution specifically finding out sino nga ba ang mga adik, totoo ba yung sinasabi dun sa dokumento na sinasabi ni Ginoong Morales, etc. etc. Nothing prevents that from being done. Pwede po yan gawin mamaya o bukas, may pwede mag-privilege speech at yun po yung basehan ng pagdinig. Pero base sa privilege speech, base sa resolution, yun po ang magiging limitasyon ng pagdinig. Dahil sa totoo lang, naiintindihan ko ating chairman dahil interesado naman ako mapakinggan din. May opening sa lahat ng sinasabi ng ating mga testigo. Subalit mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay gagawin natin depende ron yung pagdinig kung itutuloy pa o hindi na. Yes, Thank you, Mr. Chairman. Again, I submit. thank you. I admire your insights, your inputs, and again, I have, kung hindi ko pa na-rule yan, right here, right now, I'm going to rule that kahit na nabanggit ni Morales, ni PDEA Agent Morales, si President Duterte, si President Bongbong Marcos, I have to rule now as the chairman of this committee that I'm not going to invite those personalities now. But please just give this chairman the, how do I English this? Just give this chairman the leeway.
No, not leeway. I'm referring to give this chairman the prerogative to invite kung sino ang gustong i-invite. We have gained some insights coming from his statements as far as the drug situation of the Philippines is concerned. So nagpasalamat pa rin ako sa sinasabi ni General Kakdak. Kasi again, we are testing the credibility of our resource person. Nandun yun sa sinasabi ni General Kakdak. We can get some insights from that. So right now, I am asking my colleagues and also the Senate President na pagbigyan na lang ako kahit na ito'y motu proprio investigation. One more time, isa na lang. Next week para naman tapusin natin. Ika-10, malinaw na tila sa yugtong ito ay tinuruan na ni Senator Chis Escudero si Senator Bato de la Rosa ng tamang pagpapatawag in investigasyon. Ang motu proprio investigation ay isinasagawa lamang kung ang Senado ay nakabreak. Nilinaw din ni Senator Chis na tila parang walang katapusan ang hearing sapagkat kung sino na lamang ang banggitin ni Morales ay pinapatawag agad ng komite. Sa madaling salita, parang si Morales ang tunay na nagkumpas sa mga nakalipas na pagdinig. Dear followers and subscribers, what can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. In behalf of the entire Splat Communications team, thank you. Till next time, stay safe. Rosa out. Bye. In every headline written, the stories that we tell, the captivating moments that life compels. Through the lens of truth, we capture every scene. Splat Communications, where facts intervene.